Sige, Clay. Tatawag sa akin. Sinasabi ko sa aking, Ano? Pagbagin mo siya. Sige, sandali lang. Hindi ka namin bibigyan ng sandali. Bibigyan niyo ako ng sandali! Tatawagan ko na ang kinatawan ko sa PBA. Hindi halata sa video, pero si Rebecca Sage ay award-winning na pulis. Nakakatakot talaga ito. Ngunit ngayong gabi, si Rebecca ay napuntas sa maling panig ng batas at nakaposas. Pinagbabayaran na ang kanyang nagawa. Sentence her for what she has been convicted. Samahan niyo akong sundan ang mga pasikot-sikot sa episode ng Female Criminals. Ako si Elizabeth Miller. Tara, simulan na natin. Toms River, New Jersey ay isang magandang komunidad sa tabing dagat na pwedeng bisitahin tuwing tag-init. Ang Berkeley Township, mga 8 milya ang layo, ay isa pang suburb na malapit sa dagat sa Ocean County. Sikat ito sa magagandang paaralan at kamakailan, ay kinilalang isa sa pinakamagandang tirahan sa New Jersey. Ang babaeng kriminal ay nagdulot ng gulo sa dalawang komunidad na ito. Isang maling desisyon isang gabi ang naging sani ng pagkawala niya ng trabaho at pagtanggal ng dalawa niyang kasamahan. Si Rebecca Sage, patrol officer sa Toms River, ay nanumpa sa tungkulin noong 2016. Pangarap ni Rebecca na magsuot ng badge at magprotekta at maglingkod. Natupad ang pangarap na yon 1 taon matapos siyang magtapos sa Montclair State University na may degree sa Justice Studies. Sa unang tingin, si Rebecca ay parang rising star na nakakatanggap ng parangal sa husay niya sa trabaho. Noong 2022, nakatanggap si Rebecca ng Class B Award dahil iniligtas niya ang may-ari at mga alaga mula sa nasusunog na bahay. Matapang ang ginawa ni Rebecca kaya napasama siya sa website ng bayan at ng dati niyang paaralan. Pero sa kabila ng parangal, may nangyayari kay Rebecca Sage. May nangyayari sa likod ng badge, lahat ay nagmula sa pangit na hiwalayan. Where is she? Dapat naka-on yan. Oo, nasa taas siya at nagwala. Sinira niya pinto ko ng ganito. Yung lalaking narinig na niyong nagsasabing nasa taas siya at nagwawala ay ex-boyfriend ni Rebecca. Minablur ng pulis ang ilang parte ng body cam footage, lalo na kung makikita ang mga biktima sa bahay bago ito ilabas sa publiko. Humingi ng tulong ang ex ni Rebecca Sage nang dumating ito na may police baton. Hindi siya nakatira dito. Dito na siya nakatira ng 2 taon at kalahati. Nagsisira siya ng mga gamit. Naintindihan ko, alam ko sensitibo ito. Pero kailangan niyong umalis sa bahay ko. Gusto ko lang malaman kung anong nasira niya. Pintuan sa harap. Sinira niya gamit ang baton. Hello? Stick. Where's she at? Nandyan mismo kasama si Kyle. Alright. Yes. We're on arrest. Kung ito ay kisang sunog at wala lahat ng gamit ko dito at parang hindi kayo pinapayagan dito, tatawagan ko agad ang nanay ko pagkatapos. Paristaw ka. Para saan? Paninira ng ari-arian? Kaya hindi talaga siya pala krimen. Alam mo, isa itong malaking pangyayari. Sandali lang, tatawag ako una sa lahat. Tama na, pakiusap, tama na. Pero pinapalaki mo lang ito. Nire-record ka ngayon. Hindi tayo aalis hanggat makuha ko lahat ng akin. No worries. Ayos lang hawakan ko ito. Alam mo na mo ganun na. Sige, tatawalan ko na ang aking PBA. Hello mo ba? Kukunin ko na ang S ko. Ano? Ano? Lagyan mo siya ng marka sa mukha. Sige, sandali lang. Hindi ka namin bibigyan ng... bibigyan ka namin. Tatawagan ko ang aking PBA. Wala akong pakialam at hindi ko alam sino ang tinatawagan mo. Anong ginagawa mo? Ano bang ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? Nagbibiro ka ba? Hindi ako lumalaban. Nagbibiro ka lang. At hinawakan mo ang leeg ko. Bitawan mo ako. Oo, ginawa niya. Kale? Rebecca, huminga ka muna at magpahinga. Ayos lang ako. Tinatawagan ko lang ang kinatawan ko sa PBA. Iabot mo ang telepono ko para matawagan ko si nanay. Hindi, maaari na niyang ibigay sa akin ang telepono ko ngayon. Kunin ang papeles para sa TV. Tingnan natin ito mula sa ibang anggulo at sa body camera ng isa pang pulis. Rebecca, Rebecca, hindi ko ito gagawin ngayon. gusto sama mo. Rebecca, Lahat ng nararamdaman ko, sa'yo ko binubuhos. pero sandali lang. Hindi, kinukuha ko lang lahat ng gamit ko. Rebecca, Sandali lang.
Kalokohan na to, Kale. May aparador ako na puno ng mga damit dito. Nandito, lahat ng mga gamit ko. Iniisip na siya na ang magiging bagong daliri para sa aso ko. Kaya siya na ang magdadaliri sa ganon. Titigil na tayo sa pagsigaw ngayon. Parang, tingnan mo. Lahat ng gamit ko. Tingnan mo. Gusto mong makita? Lahat ng gamit ko. Lahat ng gamit ko. Mga gamit ko. Mga gamit ko. Rebecca, Wala akong pakialam. Kailangan ko, telepono ko, tatawagan ko, TBA representative ko. hoy, ito ang problema dito. Manatili ka dito sa taas. Rebecca. Hindi ka, Rebecca. Rebecca. Tigil. Pupunta ako sa kotse ko. Sergio. Pwede ba ako pumasok dito? Oo, medyo maganda ni Tsura. Nag-ground effect siya sa unanan. Hindi naman tayo mga daliri. We don't need force here. Hindi siya umalis. Mag-ingat ka. Hindi siya umaalis. Tinukuha niya ang kanyang telepono. Pasensya na. Rebecca. Rebecca, sige na. Dito ka muna sa labas. Sandali. Tulungan mo naman ako dito at tigilan mo ako. Tatawagan ko ang kapatid kong lalaki. Kailangan mong pumunta dito ngayon na. Talagang napiko na ako. Binasag ko lang ang pinto niya. Si Rebecca Sage ay may malaking problema. Sa video, inamin niyang napikon siya at binasag ang pinto ng ex niya. Huwag mong isipin kahit saglit na hindi ito napansin ng pulis. Kailangan mo pumunta rito ngayon na. Dahil talagang sumabog na ako. Binasag ko lang ang pinto niya. Binasag ang harapan pinto. Oh, nandito siya. Makikinig ako, hindi ako problema. Kung hindi siya sinungaling at andito, gamit ko, pati aso ko, walang problema. Tatawagan ko na nanay ko ngayon. Wala akong pakialam. Inaresto kita? Arson. Criminal mischief. At sinira mo pa. Kaya ang criminal mischief ay hindi kasong pwedeng arestuin agad. Hintay lang. Tatawagan ko si staff. Pakiusap. Tumigil ka na. Pinapahirap ang buhay dito. Rebecca. Hindi, aalis lang tayo kapag nakuha ko na lahat ng akin. No worries. Alam mo naman, hindi tama to. Sige, tatawagan ko na ang kinatawan ko sa PBA. Alam mo, walang mga stereotype. Rebecca, huwag ka munang pumasok dito ngayon. Kukunin ko na ang ape. Ano? Ano? Bigyan mo ako ng sandali. Hindi ka namin bibigyan ng sa... Oo, bibigyan ninyo ako. Tatawagan ko ang TBA ko. Hindi ko alam kung sino ka. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nagbibiro ka ba? Tigilan mo ang paglaban. Nagbibiro ka ba? Tigilan mo ang paglaban. Tigilan mo. Hindi ako lumalaban. Pinapansin mo lang ako. At hinawakan mo ang leeg ko. Bitawan mo ako. At hawakan ang leeg mo. Oo, ginawa niya. Hawakan ang braso mo. Dahan-dahan lang. Kale, Rebecca, huminga ka muna at magpahinga. ayos lang ako. Inatawagan ko lang ang kinatawan ko sa PDA. Pahingi para matawalan ko si nanay. Pwede mo siyang tawagan sa istasyon. Hindi, ibigay mo na sa akin ang telepono ko ngayon. Kunin mo ang papeles para sa DV, oo. Gusto ko ang aso ko. Gusto ko ang aso ko. Kale, gusto ko ang aso ko. Kale, umalis ka. Alright. Rebecca, tama na. Mag-isip ka. Hindi, gusto kong akin. Nasusuka ako. Ini-escalate ko na, tala na.
Susunod na ang bahay mo. Kailangan mo umalis sa sinyan. Tama. Kunin mo ang kotse ko. Maganda naman ang buhok ko, Sam. Kunin mo na. Sige, may iba pa bang gustong kumuha ng skateboard? Ooh. May gusto bang makipagkita sa akin pabalik sa estasyon? Titingnan ko kung may iba pa. Titingnan ko kung yun lang ang kailangan niya. Sige, magpapatrolya rin ako. Hindi pa ako tapos. Pero nakuha ko na ang telepono mo. May kailangan ka ba? Kailangan ko ng taong mag-aalis ng kotse ko dito. Kailangan ko rin ng aso ko, pati kotse ko. At marahil ang pinakamagandang tawagan ay ang kapatid kong lalaki o babae. Lilipat na lang ako. Maaring kunin ng nanay ko ang aso ko, pero sinubukan ko siyang tawagan. Pero doon na ako marahas na hinawakan ni Brian nang subukan kong tawagan ang nanay ko. Oo, ayos lang yan. Alam ko na ang usapan. Habang naghahanda ang opisyal na ihatid ang kanyang kasamang pulis na si Rebecca papunta sa presinto, hindi siya tumitigil sa kakasalita. Crazy, like criminal mission? Parang hindi naman gano'n. Hindi ko alam presyo ng pintong yon. Sandali, kailangan mo ba ng wallet ko? Nasa iyo ba ang wallet mo? Baka kailangan mo ang wallet mo. Di ba? May itim na pitaka sa driver's side, hindi sa passenger side. May intindihan mo ba? Sarge! Like over the shoulder, yeah. Pwede bang may kumuha sa kanya? May pitaka sa kotse niya na may laman na wallet niya. Ito na ba yun? Gusto ko lang sabihin, oo. Oo, yan na yan. Salamat! Ilalagay ko rin doon ang teleponyo mo. Okay lang ba sa'yo kasi nahiwa ko ang kamay ko kung pwede nating subukang ilabas ito? Oo, sasabihin ko kay mama na marunong sa first aid. Dumating sina Rebecca at ang pulis sa himpilan ng pulis. Mas kalmado na siya noon at may kausap sa telepono. Pumunta ka na lang dito. Ipapaliwanag ko, basta ikaw ang bantay ko ngayon. Kaya, dinadala lang ako dito ngayon. Ano? Hindi. Wala akong medical room, pero kailangan mo pa rin pumunta dito dahil iyo pulis. Sa dati kong bahay, parang marahas niya akong hinawakan. Parang sinakal niya ako talaga. Ano ibig mong sabihin na imbento lang nila? Nasa bangko ito. Oh, Itong bangko, oo. Sige, papayagan kita magsalita sandali pagkatapos nun. Kailangan ko lang kalabin ng kasama dito. Tatawagan ko si Ryan kung kailangan, pero gusto ko lang na may makasama. Oo, ayos lang talaga ako sa kanila buong oras. Kalma lang ako. Sinubukan bang tawagan si Mama, pero doon nila ako marahas na hinawakan. Kaya kinailangan kong ibaba ang tawag. Hinawagan ko rin si Kuya. Medyo hindi masaya si Kuya sa akin ngayon. Pero di ko alam kung pupunta siya rito or hindi. Habang nagsasalita ka, tanggalin muna natin ang isa sa mga poses na yan. hindi. Kung ano man ang kailangan mong gawin. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan mong gawin. Sige. Sige, pumunta ka na. Gawin mo lang lahat. Alam mo na ang gagawin mo. Gawin mo lang lahat. Hindi, alam ko. Nandun lang talaga ako para kunin ang akin at nalaman ko. Ipaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag may dumating na. Maglalagay ako ng peking posas sa upuan. So totoo lang, wala naman akong gagawin. Uupo lang talaga ako dito. Hindi. Ano lang, oo.
Oo, kailangan ko lang ng kasama dito. Malabo ang ilang bahagi ng video sa himpilan ng pulis, pero alam na ni Rebecca Sage na malaki ang kanyang problema. Pakinggan ang susunod na bahagi. Nako, siguradong tanggal ako sa trabaho. Ha? Hindi, dapat ayos lang. Mukha bang maluwag ang buhok ko? Ayos. Alam ni Rebecca Sage na nakataya ang kanyang karera bilang pulis at sarili lang niya ang dapat sisihin. Magdamag sa istasyon ng pulis si Rebecca, unti-unti niyang napangkatanto ang nangyayari. Parang, sino ba naman ang magpuposa sa sarili nila? Parang, Sa huli, naitala ng body-worn cameras ang panig niya sa usapan nila ng kanyang ina at balisa si Rebecca. ano nangyayari? Paparito ba siya? Pupunta pa rin ako sa gallery. Hindi mama, hindi ako pwede pumasok doon. Kailangan ko pa rin pumasok doon at maiproseso. Hindi ka ba pupunta ngayong gabi? Nasa Berkeley pa ako. Hindi mama, hindi ko kaya to. Hindi ko kaya to. Walang gustong makulong, lalo na ang pulis, kaya umiiyak siya sa kanyang mama. Hindi ko kaya mama. Dapat silang nag-aalaga sa akin palagi. Siguro hindi na ako pupunta doon ngayong gabi. Ibig sabihin, pwede pa akong umalis ngayong gabi. Wala bang hukom na nakaduty ngayon, kahit saan? Gusto ni Rebecca na hukom ang magtakda ng halaga ng piyansa para makapagpiyansa siya at makauwi, pero hindi pwede. Huling nakausap niya ang nanay niya bago siya dinala sa kulungan. Sana ngayong araw. Sana ngayong gabi. Sige, ibababa ko na. Kumakawi na sila sa akin. Okay. Okay. Mahal kita. Sing-sing ko lang. Nilagay ko yan sa bag para sa'yo. Pakilabas ka muna dito. Dito ka dadaan. Sige na please. Madulas talaga ang balat ko. Nakakatakot talaga ito. Medyo masikip ito. Sige, kaya ako ito. Hayaan mo lang kung i-double lock yan. Sige. Oh, mali talaga. Yan ko. Nawala ko yung isa ko. Sige, Rebecca, paki-atras ka lang dito, please. Umupo ka dyan. Iikot muna ako sa kabilang panig ni Buckley. Marami pa akong iba bukod dyan. At mga format. Si Rebecca Sage ay kinasuhan ng burglary, paninira ng ari-arian at simpleng pananakit, ngunit agad pinalaya dahil sa mga reforma sa piyansa ng New Jersey ayon sa taga-usig ng Ocean County. Habang tumatagal, mas maraming detalye tungkol sa insidente sa bahay ng ex ni Rebecca ang lumalabas, kaya biglang nag-iba ang takbo ng kwento. Nagsampa ng sibil na kaso laban kay Rebecca Sage, Toms River Police Department at Berkeley Township Police Department ang dating nobyo ni Rebecca at ang kanyang dinidate dahil sa umano'y pakikipagsabwatan ng dispatcher at pulis kay Rebecca nung sa pilitan niyang pinasok ang bahay. Ayon sa kaso, at ito ay CP, noong gabi ng insidente, si Ginoong Sharelo at ang kanyang kasintahan na si Brionna Grakowski na pareho nagsampa ng kaso ay nasa bahay ni Ginoong Sharelo nung may isang nakamarkang sasakyan ng Berkeley PD na dumaan sa harap ng bahay ng 2 beses. Una bandang 10:58 ng gabi at muli bandang 11:11 ng gabi, ang nakamarkang sasakyan ng Berkeley PD ay madaling makilala sa Wise camera system ni Ginoong Sharelo. Ayon sa kaso, ang pulis ng Berkeley ay si Kyle Hun, na kaibigan ni Rebecca. Tinawag siya ni Rebecca sa pangalang Kyle sa body cam. Nakakatawa naman ito, Kyle. Ayon sa kaso, kinuha ni Kyle ang plate number ng sasakyan sa harap ng bahay at ibinigay ito kay Rebecca na humiin ng tulong sa dispatcher ng pulisya ng Toms River para malaman kung kanino ito nakarehistro. Nakakabahala ang mga paratang na ito. Humihingi ng danyos ang mga biktima, sinasabing pinayagan ni na dispatcher at opisyal Han si Rebecca na pasukin at syaktan ang kanyang dating kasintahan at ang kasintahan nito.
Noong Nobyembre 2025, umamin si Rebecca Sage sa lahat ng kasong kriminal. Hiniling ng taga-usig na siya'y makulong ng 180 araw. Sa paghatol kay Rebecca, humiling ng awa ang abogado niya. At sa kasamaang palad noong 2025, dahil sa ilang trauma na naranasan niya mismo, dahil sa stress ng kanyang trabaho, at dahil sa ilang problema sa kanyang relasyon, nagsama-sama ang lahat ng iyon. Noong Abril 25 na nakaraang taon, nagawa niya ang isang bagay na di niya karaniwan ginagawa. Isang bagay na mali at isang bagay na nakasakit pa ng ibang tao. Pero hindi nang binabago kung anong klaseng tao siya. At pinatunayan pa ito ng mga ginawa niya mula noon. Natapos niya ang inpatient treatment, natapos na niya ang outpatient treatment at nagpapa-therapy pa rin siya. Pinagsisika pa niyang ayusin ang mga isyong ito para hindi na muling humarap sa korte, kagalanganan na hukom. Sumunod siya sa anger management at pretrial services. Kagalang-galang na hukom, 5 araw na po siyang nakakulong. Kinihiling po namin kagalang-galang na hukom na ituling ninyong sapat na barusailon. Nawana po sa kanya ang kanyang karera sa pagpapatupad ng batas na pinaghirapan niya mula pa na makatapos siya ng kolehiyo. Nawala na rin po sa kanya ang kakayahan na magamit pa ang kanyang mga kasanayan. Kagaya ng sabi ninyo, kagalang-galang, matapos ng kanyang pag-amin, hindi na siya pwedeng maging volunteer lifeguard kahit ilang beses siyang nakapagligtas ng buhay gamit ang CPR, tourniquet at iba pa. At tandaan po natin ang mga alegasyon sa kaso tungkol sa pulis ng Berkeley at sa dispatcher. Binanggit ng taga-usig ang kanilang pagkakasangkot noong pagdinig para sa hatol. Bilang isang alagad ng batas, bilang isang taong may responsibilidad na alisin ang kalayaan ng mga tao sa mga pagkakataong pinapahintulutan ng batas, na kailangang naroon sa oras ng pangangailangan, ang mga ginawa ng akusado noong gabing iyon ay kabaliktaran ng dapat gawin ng isang alagad ng batas. Hindi ito isang desisyong ginawa sa isang igla. Hindi lang basta nakialam ang akusado, hindi lang basta isinangkot ang sarili niya, kundi ginawa niya ito sa loob ng isang takdang panahon. Nung gabing iyon, ipinakita niyang sinadya niya ang ginawa niya at talagang balak niyang gawin yon sa pamamagitan ng pagpasok sa bahay ng biktima. Sinusubukan nilang manood ng pelikula. Yun lang ang ginagawa nila. Wala silang inaalalam anuman. Tapos biglang nabulabog ang gabi nila ng isang tao gamit ang baton na inisyu ng pulisya. Pinilit pumasok at buksan ang pinto dahil di pinapasok. Hindi lang niya isinangkot ang sarili niya, dinala pa niya ang 2 taong ayaw ng media at ayaw mapasok ang tahanan nila na masasabi kong totoo hanggang ngayon. Isa sa pinakamasaklap na padlabag na maaring maranasan sa Estados Unidos ng Amerika. Dahil kung hindi tayo ligtas sa sarili nating mga tahanan, saan pa tayo magiging ligtas, hukom? Hindi lang ang mga yon ang dapat isaalang-alang ng hukuman. Nagdulog din ang akusadong ito ng malawakang pinsala sa iba pang miyembro ng kapulisan. May isa pang pulis na nawalan ng trabaho at hindi ako nagdadahilan, nararapat lang yon. May dispatcher ding natanggal sa trabaho at hindi ako nagdadahilan, tama lang yon. Isinangkot din sila ng akusado. At ginawa niya ito ng may kaalaman, at ginawa niya ito dahil isa siyang pulis at ginamit niya yon bilang bahagi ng dahilan kung bakit nakapagsangkot pa siya ng ibang tao. Hanggang doon na lang, hukom. Ginamit mo ang batol mula sa pulisya para basagin ang sasakyan pagkatapos ang pinto at pumasok sa gusali kung saan may 2 taong nanonood ng pelikula. Hindi ipinakulong ni Hukom Guy Ryan si Rebecca Sage. Ang akusado sa ganitong sitwasyon ay dapat mas nakakaalam. Ibig kong sabihin, kung kaya mong pagdaanan ang proseso ng pagiging pulis at sa tingin ko naman ay alam nating lahat, halimbawa, na ang Toms River Township ay hindi maliit na departamento na may ilang opisyal lang, hindi madaling makapasok dito. Isa itong napaka-kompetitibong proseso at nagtagumpay ka roon sa loob ng 10 taon. Dapat alam mo na ang tama. Kung isa kang opisyal na marunong mag-de-escalate at gaya ng ipinapakita ng mga exhibit at papuri na maraming beses mo nang nagawa, dapat alam mo na ang tamang paraan para harapin ang sitwasyon ito ay hindi sa 10 oras ng gabi at sa dilim, kundi marahil kinabukasan.
at maraming simpatiya ang nabuo tungkol sa, may aso sa bahay na pagmamayari raw ng pareho nilang dalawa at pareho nilang inaangkin na kanila ang aso. Maaring may gamit pa si Miss Sage sa bahay, pero mali ang paraang ginawa niya para bawiin ang mga iyon. Pero yun pa man, tinatanong ko ang sarili ko, ano ang gagawin ko kung ibang akusado ito na walang kriminal na record? 14 na taon siyang namuhay nang sumusunod sa batas at nahatulan sa kasong may presumption na hindi makukulong. Bibigyan ko ba ng 180 araw ang taong iyon? Ang sagot ay hindi. Hinahatulan siya ni Hukom Ryan ng 3 taong probation at inuutusan siyang magbayad ng danyo sa kanyang mga biktima para sa pinsalang nagawa niya. Kailangan din niyang sumailalim sa patuloy na gamutan para sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Yan na po para sa episode na ito. Ako si Elizabeth Miller. Magkikita tayo muli dito sa susunod na pagkakataon kasama ang isa pang babaeng kriminal.